Samantala, update sa mga programa at serbisyo ng Presidential Commission for the Urban Poor ating pag-uusapan kasama si PCUP Chairperson Undersecretary Michelle Ann Gonzales. Yusek Gonzales, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali, Yusek Marge. Yusek, bilang Chairperson ng Presidential Communication or Presidential Commission for the Urban Poor, rather, ano-ano po ang pangunahing programa at serbisyo na kasalukuyang pinalalakas ninyo para direkta matulungan ang urban poor communities ngayong taon? Ang PCUP po bilang direct link ng urban poor at mga programa ng gobyerno, of course, our regular activities kung saan pinalalakas namin ang mga urban poor organizations. We conduct capacity building trainings, livelihood trainings sa aming mga accredited urban poor organizations. But now po, we are prioritizing the social preparation of our big ticket railway projects ng DOTR. Nagsa-social preparation kami sa mga relocation sites ng mga affected families na tatamaan ng South Long Haul Railway at ng South Commuter Railway. Ito po yung railway natin mula Matnog down to Calamba and then Calamba to Tutuban. Tinutulungan po natin yung mga affected families, focusing on livelihood. Okay. Yusek, madalas niyo pong binibigyang diin yung strengthening systems para po sa urban poor. Sa simpleng paliwanag po, paano po ito isinasalin sa actual na serbisyo po sa ngayon? The urban poor per se, the organization itself, we empower them by teaching them their rights. Tinuturuan namin sila nung mga karapatan nila, kababaihan, PWD, mga senior citizens, mga karapatan nila, paano sila magkakaroon ng pabahay, yung mga iba't ibang processes. Kung i-relocate sila, hindi lang ito usaping pabahay, kailangan maariin nila yung proseso hanggang sa pagpapalakas, hanggang makarating sila dun sa final relocation nila. We make sure na magiging maayos sila doon, kompleto sila ng kanilang basic services, at may kabuhayan sila dun sa final destination kung saan sila ililipat. Alright. Yusek, At pagdating naman po sa demolition, we make sure may mga proper consultations yan at nandun yung mga masunod yung mga guidelines bago maganap ang isang demolition. Okay. Yusek, kamakailan po ay nagpahayag kayo ng suporta para sa mas matibay na proteksyon para sa home buyers, lalo na sa mga maralitang tagalunsod. Ano po yung mga konkretong hakbang ng PCUP para po maiwasan yung panloloko at maprotektahan yung kanilang karapatan sa pabahay? Yung mga urban poor organizations po, tinuturuan namin sila ng mga hakbang bago sila pumasok sa isang kasunduan sa mga developers. Tinuturo namin sa kanila yung mga tamang requirements, yung huwag sila basta-basta naniniwala sa mga sales talk. Dapat chine-check nila yan, talaga bang lihitimo yung developer na yan. Dapat pumunta sila sa DSUD, talaga bang may lisensya yan. Hindi sila basta pasok ng pasok. At lalo na kung accredited urban poor organization naman sila, ang mga area coordinators naman ng PCUP ay open sa communications. We guide them hanggang sa ma-avail naman talaga nila yung pabahay na programang yon. So, every step of the way, we guide them para hindi sila maloko. Okay, Yusek, paano po nakikipag-ugnayan ng PCUP sa DSUD, sa mga LGUs at iba pang ahensya upang masiguro pong maayos, makatao at sustainable ang relocation po ng mga pamilyang maapektuhan ng isang demolition o ng displacement? Okay. Well, bago po maganap ang isang demolition, meron tayong tinatawag na pre-demolition conferences. Pagka sinabing pre-demolition conferences, lahat ng stakeholders nandyan. So may representative ang LGU, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. And then, pagka i-relocate na sila, meron po tayong tinatawag na local interagency conferences or yung LIAC. And then, ang PCUP naman, minomonitor din namin yan. Nag-ocular inspection kami, katulad po ngayon. Nag-ocular inspection po kami dahil sa mga lilipat mula sa floodway. I went to Baras. I wanted to see myself kung okay ba yung relocation site.
maayos ba? Maayos ba yung pagkakagawa ng NHA? Meron na bang kuryente? Meron na bang tubig? May existing livelihood na ba doon? Meron bang transportasyon papasok doon sa lugar? Ito yung pinalalakas namin para maproteksyonan namin yung ating mga urban poor organizations and affected families. Okay. Pinalalakas namin yung monitoring system namin. Okay. Yusek, kaugnay po niyan, sa inyong weekly updates, makikita po yung tuloy-tuloy na community engagement ng PCUP sa iba't ibang lugar. Sa inyo pong pag-iikot, ano po Yes. yung pinakamalaki concern na madalas ninyo naririnig mula po dito sa mga urban poor families? Number one is livelihood talaga. Lahat naghahanap ng pagkakakitaan. And sa PCUP, we believe livelihood is not easy. It's a continuing process. Hindi yan one touch lang. Dapat yan may support system. That's why we have 3 approaches to livelihood. We launched our livelihood framework. We have 3 approaches to livelihood para maging sustainable. Meron kaming skills training program para makakuha sila ng trabaho nila. We conduct skills training provided by TESDA accredited schools. And then, kung gusto nila magnegosyo, we help them form cooperatives dahil sa experience namin, hindi masyado nagsusurvive pag solo-solo. Mas nagsusurvive yung negosyo kapag grupo sila. And then third is yung industry linkages. Kino-connect namin sila sa mga kumpanya that could directly hire them. Kasi ang importante sa livelihood is kumita agad yung mga tao. We have to narrow the gap between the training and the earning. Kasi para maengganyo sila. Kasi yun talaga ang kailangan nila. They have to earn. And then also, we have to help women. Because napapansin namin, lalo na sa mga communities, no, we have young women, early 20s, early 30s, 3, 4 na ang mga anak nila. Hindi na sila para makakuha pa ng trabaho. So we want to revive cottage industries, arts and crafts, yung pwede sila kumita sa mga bahay nila. And then of course, pag yung community naman ay i-demolish yung mga informal settlers natin, ang talagang hinihingi nila ay pabahay at relokasyon. Kaya yan naman ang hinihiling namin sa DSUD, sa NHA, na maisama sa programa ng pabahay yung mga court-ordered cases na hawak ng PCUP para meron kaming mapaglagyan na relokasyon dun sa mga nadidemolish na mga komunidad. Okay. Yusek, sa pagtaas naman po ng presyo ng bilihan at iba pang economic challenges, may mga bagong intervention po ba ang PCUP upang matulungan po yung urban poor sectors sa kanilang pang-araw-araw po na pangkabuhayan? Oh, now, especially now that we're in the middle of a crisis, ang pinupush namin ngayon sa aming mga urban poor organizations, sa mga officers ng HOAS, especially in relocation sites, is we're pushing for urban farming and urban gardening for food security and aqua farming. Sa tulong rin ng Bureau of Plants, binibigyan kami ng seeds, tinuturuan namin sila magtanim para hindi lahat ng bagay binibili nila. So ngayon, sa mga relocation sites namin, kompleto na sila ng gulay, kahit pinakbet, kaya na nila lutuin, naka-harvest na nila. Para hindi, every peso na matitipid nila, may pwedeng paglaanan yan. Kaya yung pagkain, we encourage them to mag-alaga ng mga manok, kung ano man, and mga tilapia through the help of Bureau of BIFAR to mag-alaga ng tilapia para may food security sa komunidad. Na magtulungan ang buong community para walang maiwanan. Okay. Yusek, bilang pangunahing kinatawan po ng urban poor sa pamahalaan, maliban po dun sa mga nabanggit nyo like community engagement at iba pa pong aktibidad ninyo, paano nyo pa po mas hinihikayat para mas aktibong makiisa o yung para sa partisipasyon ng mga komunidad sa policy making at program implementation? Okay. Ang PCUP sa aking chairship, I am very open. My lines
I'm in constant communication with civil society, with CSOs, with NGOs, with urban poor organizations. We're very active. We participate in Congress, in Senate. We submit position papers. We lobby for policies, the amendment ng Urban Development and Housing Act based on our experiences na sa tingin naming loopholes ng batas, sa mga naririnig naming problema ng mga urban poor organizations. Tuloy-tuloy po yan. Nananawagan kami parate. Lobby. Masipag kami talaga mag-lobby sa Kongreso at sa Senado ng mga amendments sa batas na gusto namin. And we listen to CSOs, urban poor organizations sa mga hinaing nila at yung mga kailangan nating baguhin sa batas natin para lalo silang maproteksyonan. Tama, Yusek, no? Talagang it pays po talaga to listen po and to hear what they really need. Yes. Diba? Dapat collaborative And the experience, the actual things that happened on the ground is very, very important. I agree with you, ma'am. Yusek, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan at ano po ba yung maaasahan nila mula sa PCUP sa mga susunod po na buwan? Sa ating mga kababayan na maralitang tagalungsod, alam kong mahirap maging mahirap. Pero lagi niyong tatandaan, at lagi ko itong sinasabi, hindi kawalan sa inyong pagkatao ang pagiging mahirap. Lalong-lalo na dun sa may mga nakaabang na demolisyon, siguro, nararamdaman namin kayo, natatakot kayo, masakit, di ba? Pero nandito ang PCUP na handang maging sandigan ninyo hanggang sa abot ng aming mandato. Hindi perpekto yung mandato namin, but our heart is here. We will protect you as much as we can, and we will try to provide what you need as much as we can. Bukas ang PCUP, anytime, just go to the office. Our field officers are there, our area coordinators are there, our lawyers are there, ready to listen and to help you as much as we can. Hanggat kaya ng mandato ng PCUP, we will do it and we will listen to all of you sa lahat ng ating maralitang mga kababayan. At huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Pag nawalan kayo ng pag-asa, yan ang katapusan ng buhay. Hanggat may buhay, may pag-asa. Ayan. Mas habang may buhay, may pag-asa po. Maraming salamat po sa inyong oras, PCUP Chairperson Undersecretary Michelle Ann Gonzalez.